Ito na po tayo. Pinamihan ko na kasi ganito po ang ginagawa namin pagka mayroon ganun pag mayroon kaming beneficiary. So, para pang matagal na po talaga. Nakatulog na kayo ngayon? Tatlong araw na, o tatlong gabilaw pa. Tatlong gabi ka pa mo. Nagsimula, wala din. Doon ko na makatulog kasi dinisan, walang tao. Apat 3 days na ito ngayon. Tandong, patandong, patandong. Apat 3 days. Akala ko 2 days pa lang. 2 days pa pa. Dinisan, ito kayo, di ba, Merkules. Pag-awa po kasi, hindi lang na yun eh. Oh, so, ito pinamili po namin. Nag-live po ako nabalita ko po noong linggo, pinabot sa akin Ate Brenda.
No, nag-live po ako, kinagabihan nag-live po ako, agad ako. Kaya nawagan ko si Tatay Leonardo, sabi ko nga, at talagang lubos na kailangan po talaga ng tulong ni Tatay Leonardo. So hindi alam ko saan tutulong, sabi ko kasi yung kanyang inaasahan na anak niya. Ayan, mga nagbigay po sa atin, nandiyan si Padre Alex Librada, nagbigay po ng 250. Si Manetri Anderson, nagbigay po ng 1,422. Si Ate Charbel, nag-send po sa atin, don't mention amount, thank you. At si Richelle O, nabigay po ng 3,000 sa atin. Ano? At kasama rin po si Ate Jen Haines, nagbigay po ng 500 pesos. Kasama si Ate Sangkay Elgio Marin, nabigay po ng 500 pesos sa atin. Si Ate Amor, nabigay po ng 500 pesos. At syempre si Auntie Rosa, nabigay po ng 500 pesos. So si Auntie Rosa, nasa Australia ngayon, saksi po siya nung na-ribbon cutting itong bahay na ito. Nandito po siya nung na-ribbon cutting ito. So matotal po ng ating nalikom, nagkaroon po tayo ng 6,172 pesos na nalikom natin. Itong biskwit, bumili tayo ng biskwit 1,127. Yung kape, bumili tayo ng 1,535 kasama itong baso. So matotal ang natira po sa kanila, meron silang 3,510 pesos doon po sa tatlong panawagan natin. Ano? So mayroon silang 3,510 pesos na natitira sa akin. So yun na ibibigay natin sa kanila. So, salamat po sa inyo, mga tiwala at suporta. Kaya ito pa para makapagbigay tayo kay Tatay Leonardo. So sana madagdagan ito. Panagdagan ito kasi alam kong hindi sasapat ito sa pangangailangan ni Tatay Leonardo papunta po doon sa talagang pinaka huling gastusan kasi napaka magastos po talaga pag may ganitong klaseng pagkakataon. Kaya 1,000 to 3,510. So asensya ka na ha, mas priority ko yung kape at saka ano ha. So sana kahit papaano, sana kahit papaano makatulong yan. So, salamat po sa inyo sa mga nagbigay na pagmamahal. Thank you so much po. Sana mabuhay po talaga kayo at alam ko napabusilak po na inyong mga puso. No, hindi po yan kaya ibalik ni Tatay Leonardo yung ibinigay na pagmamahal. Because nakikita po natin Panginoon Diyos sa inyong pagtulong. Siya po ang magbabalik po sa inyo ng siksik liglipat at umaapaw. Maraming salamat po. So, tulad yan ang sabi ko, hanggat nasisilayan pa natin si Tatay Leonardo, so, samantalin natin kung ano kaya natin pwede maitulong. So, bigyan natin ng pagkakataon hanggang sa uling sandali po ni Tatay Leonardo. So, ano masabi po kay Michael? Salamat din sa nag-sponsor kay Tatay. Pagpalain naman kayo sa mga naman. Thank you. So, hingin ko lang ng tanong kasi noong linggo kasi punta kami na Ate Brenda sa Palapag, meron kaming okasyon, birthday ng isang volunteer namin. So nabalitaan namin, sabi ko, imposible naman kasi nabanggit lang natin Brenda na nagbigay doon ng bigas dito kay Cap, di ba? Bigay ng bigas, tapos na pinakisuyo doon natin Brenda, nabigyan doon ng bigas. So sabi ni Ate Brenda, kung nabigyan ko siya ng 25 kilos, dinalhan pa daw niya dito ng bigas. Tama ba Ate Brenda? Opo, pinahatiran ko kay Gisa kasi sabi ni Gisa, parang naririnig daw niya nga parang nagsusuka. Sabi ko, ipakawala na ang pagkain. Tapos, pinahatiran ko dito ng 2 kilong bigas. Actually, Yun lang, Tapos, siyempre, napunta ng kakalman, hindi ko na alam kung Di ba nasubaybayan? Opo. Actually naman, pagdating ko nung linggo ng umaga, kasi pasimba ko na, pasamba sana ako. Nakita ko, huminga pa. Sabi ko, tayo, kain ka. Okay pa siya. Sabi niya, lagyan ko lang ng pagkain. Ayaw na, umiiling siya. Lagyan ko ng pagkain. Diyan sa mismo sa dito, kukuha mo. Sabi niya, o sige tayo, kaya nasamba ako. Pagbalik ko na nung banay, patapos ng samba, ganun yung pahinga niya. Wala ng problema. Ganun lang. Bumalik ako ulit yan, patay na. Umalis ka? Umalis ako, meron ako pinuntahan. Tayo, sabi ko tayo, sandali lang mga 1 hour lang kasi meron ako punta sandali saglit. Pagbalik ko yan, nakagano'n. Patay, wala na. Mga bandang tanghali. Tanghali mo. 12:30 ganun. Nilagay ko lang doon sa mga certificate ng 12. Exacto lang 12. Pero nung nabinawayan siya na buhay, anong oras siya nakuha ng pulinarya? Nung kung yan, kinabukasan na. Di ba? Ang tagal. Mga umaga, tanghali. Umaga. Umaga. Alas 9 siguro. Alas 9. Alas 9.
9:20. So, ibig sabihin, binabihan siya ng alas 12 ng tanghali, alas 9 pa nakuha ng pulinarya. Dahil sa wala kayong down payment sa, wala kayong mapanghawakan sa pulinarya. Wala po kami solusyon na pera eh. Kaya nga, sabi ko, kaya nga gawin ko yan. Kaya nga, nagipag-connect ko yung ating kung anong solusyon. Yan, puntahan namin si Pastor ng Garantor. Sabi ko, ba, ito parang idea lang na mag-Garantor. Kaya sinabi ko kung anong solusyon na yan. Kaya pinayagan ako na umutang. 32,000 yan na kuhan na kabaong package na eh, pati na yung cemetery o lahat na yan. Hindi ka kaya yung cemetery. Ay, wala pa cemetery. Ano pa? Yung kuhan lang yung balsamar matapos. Yung servisyo, yung paghati doon. Yun. Tapos yung, ibig sabihin yung cemetery, Hindi pa. libre naman ang cemetery. Hindi, babayaran yun ang ba? May bayad din ang cemetery. May bayad din. Meron din. Mayroon. Kaya nga, kung sa kuhan lang, laking gagawang problema. Kaya dito na to eh. So, 32,000. Opo, 30,000. Tapos yung cemetery, sa tingin mo, magkano yung Nasa kuhan, nagtanong ako kanina, 8. 8,000? Yun na yung pagpasok na lang yan. Oh, pero wala yung problema doon. Wala na. Nandiyan doon lahat. So, 32 sa ka-8, 40. 40 mil. Pero dito, kuhan lang, pero pagkaroon na siguro sa discount kasi senior siya eh. Pag-usapan, siguro 20% diba yung kuhan ngayon. 20% ng discount. Kaya nga, wala pa naman kasi, wala pa naman kami gindown, kaya wala pa yung actually nga kung ano. Magkano ang hiningin down nila doon sa Korea? 10,000. Isa ilan araw yung nakuha yun? Kaya hindi ko pang ano, sabi sa akin, di ba pagkatapos yung prosa mo, gusto ko 10,000 mo doon kasi para makuha ko yung certificate daw. At saka malagay yung tarpaulin. Yung mga, sabi ko mga plan niya, previous daw, sabi niya. Sa loob ng 3 days, kailangan may paluwal yung 10,000. Ay wala kasi blank pa yung isip ko dun, wala akong masabi na, basta hindi lang ako umimik, na gano'n na lang ako. Kaya pinalis na ako sa akin. Kaya kahakaran, diba ate, remind kanina? Marami kong nakunakso. Buti nandiyan si ate, handang dumami sa lahat ng nagkaroon natin. Kaya malaking salamat kanina sa ako. Nadama yung kahit nag-isa ako pag mag-isa lang ako. Kasi hindi ko pa nakasit kasi dalawa yung lamay dito na dyan. Yung lamay na yan, mayroon mga pasugal, kaya ng tao doon. Nandun sila. So dito wala tahimik talaga mga kalinga. So, Pero mga siguro ko bukas. Kagabi, ilang kayo nito? Apat lang kami. Si Ate Brenda, Kuya Lando, ako. Noong unang araw, Ganun din. Apat, isang upuan. Isang upuan nung wala start. akong konting tanong, kumusta sa inyo si tatay? Tatay Leonardo. Bilang tatay. Kasama pa, ganun din kasi ama ko bilang ama, nandiyan yung concern ko eh. Siyempre, minsan lang, mamimiss ko yung kanya. Siyempre tayo, kahit na ano, iba kasi pagmamahal ng ama eh. Kaya nga, minsan nalung ako, ganun na yan eh. Ang dati nga, hindi namin nakasama sa ilang taon hindi namin siya nakasama. Inisip ko lang yan, kaya wala. Kaya minsan, di ako nakakaimik. Nakatulad lang ako ng namimiss ko siya, nandiyan na yan. Problema, sabay-sabay yung problema. Siyempre, ako lang nandito. Ilang kayo magkakapatid? Bali, 5, patay ko isa. 5. Bali, Malayo yung apat pa kayo. malayo yung yung dalawa. Yung isa naman nandito, I1. Bakit Iwan? Yung kamba, mahirap na kasi mag-undisal tao. Yung kamba, mahirap yung Ano daw doon? kung pasok may tama, sabi may tama. Hindi naman So bakit ano po Kuya Michael? Bakit nakita namin dito si Tatay Leonardo nung panahon po na ibablog po namin, nag-iisa po siya at kawawa siya, nakita isa niya, masakit din siya nung nakita mo siya. Kasi simple, wala si parang sila kananay kasi. Problem nila mag-asawa. Kahit anong pakiusap po sa kananay. Kasi hindi ako naimasok sa pamilya namin na ganyan, problema ng mag-asawa. Problema nanay ko, anong problema nila. Kung sinabi ako nanay, bakit na ganyan? Nanay, ang komentar ng nanay nga, hindi ako magpasok kasi siya, gano'n yung dati. Siyempre, pag malakas pa yung tao, may ambisyo. Yan, ganyan. Pag nandito siya, pupunta na ako dito, nandito ako, hindi pa ako muna sa Manila, kaya nabubuhay ako sa Manila.
Kasi Ibig parang- sabihin, nakalakasan pa ni Tatay Leonardo, meron siyang hindi magandang pinakita sa kanyang pamilya at mga anak. Hindi naman sabihin niya, Hindi. hindi naman parang lang yung tampuhan lang ng mag-asawa ba? Ah, Na gano'n sa amin, hindi ganun na. sa mga anak wala namang problema. Wala. Sa kanila, alam mo Sa naman kanila, asawa. yung mga silos, gano'n, anong case niya. Parang sa amin, wala ka problema. Parang maganda yung binagkit sa amin, anak ko naman siya. Ganun. Pero sa kanilang mag-asawa, hindi ko alam ang problema ng mag-asawa. Buhay pa yung nanay ninyo. Bay pa. Buhay pa. Bay. Kaya nga kahit sinabihan ko sinanay mo, dumalaw ka man doon. Hindi na siya umimik. Malagay ko, dadalaw ko. Pero hindi ko naman pinipira sa sinanay kasi siguro Siyempre, matanda na rin. nandun pa rin naman ako. Nandun yung pagmamahal ko rin sa kanila. Tulad, Siya makapag-decide. tulad nga ng sabi ko, no? Kahit anong nangyari, yung mga panahon na kabataan pa natin, kumbaga, kahit anong sama ng bilang isang ama sa bandang huli, kahit anong gawin, tatay pa rin talaga natin yan. Siyempre, magulang din natin. Magulang pa rin talaga natin yan. So, Bibigyan natin ng priority para masaya naman sa kabilang buhay. So hindi naman in-expect na pag dumating sa ganitong pagkakataon si Tatay Leonardo, meron siyang magiging karamay. Nandiyan si Kuya Michael. So maraming salamat kay Kuya Michael. Kasi kahit pa paano meron nag-asikaso, kahit pa paano meron nag-intindi. So maraming salamat. Anong ma-advise mo doon kay Michael sa mga anak na may galit sa kanilang mga magulang? Sa ngayon, blanco kasi naisip ko yun, para no comment ako sa ngayon eh. Ganyan kasi ako, wala naman ako galit. Kaya minsan hindi ako nakapag-advise ng gano'n kasi wala akong galit. Wala ka talagang galit sa mga. Ibig sabihin, noong panahon na nandito, nag-vlog kami, nagpapabahay kami dito, nasa Maynila ka, noong panahon niya. Pero, nandito yung pamilya mo, yung mga anak mo. Nandun Isa lahat. lang, wala pa ako ng anak. Pero maliit pa si Jerry ba? Maliit pa si Jerry Boy, isa. Sa Maynila kayo nanirahan talaga. Iwan lang dito kay nanay. Ah, dito sa nanay. Okay. So, ayun, maraming salamat, no? Pasensya kayo mga kalingap kasi talagang puyat at pagod talaga. Pagka may marong mga ganitong senaryo. Tulad ng sinasabi ko, pagka mayroon po magbigay ng pagmamahal, 40,000 po o 35,000 sabihin natin, isarado po natin para kasi may discount 20%. So 35,000 ang kanilang pangangailangan, napakalayo pa po sa katotohanan ng ating kunting tulong na ibinigay. Kung mayroon pa magbigay, magpaabot ng pagmamahal, pwede po kayo mag-message po sa akin sa aking Facebook page, Joey the Great, sa aking messenger account, Joey Adrayan. Message po kayo sa akin para maiparating po natin kay Tatay Leonardo Kalingap. At syempre, nagpapasalamat po ako doon sa mga nagbigay po ng pagmamahal ng pauna, kaya po tayo nandito ngayon. Binigyan tayo ng kalakasan kaya para po tayo makarating po dito. Yan, pasalamat kay Pali Alex Librada, thank you. Kay Manetri Anderson, thank you. Ate Charbel, maraming salamat po. Kay Rochelle O, maraming salamat Rochelle. At ganoon rin kay Ate Jing Haines, maraming salamat po. Kay isang kay LG Marin, kay Ate Amor, kay Ate Rosa, maraming salamat. So, thank you so much po. Nakakalungkot lang kasi wala na tayong ina-update, binibigyan dito ng bigas. Kasi si Tatay Leonardo po mga kalingap, pagkalinggo po, pagka natatapat ako dito ng linggo, nandun yan sa may labasan, naka-spooting. O ilang beses ko na yung nakikita naka-spooting. Totoo lang po, naka-ano siya, tapos naka-pantalon. Sabi ko, saan ka pupunta tay? Nagugulat na lang po siya. Minsan hindi ko po binablog, inabutan ko yan na pang-snack, pang-merienda, o tayo. Kung magkano yung laman ng bulsa ko, yung inaabot ko sa kanya. So labis po nagpapasalamat yan. Yung mga ganun bagay, hindi ko po binablog kasi sarili kong pera. Kasi wala naman na maghahanap sa akin kung ibigay ko sa kanya. Pera ko naman sarili yun. So yung mga ganitong pagkakataon, kailangan po natin i-vlog kasi galing po sa mga taong nagbigay ng pagmamahal. Ayoko po paghanapan po ako. So maraming salamat po sa inyong tiwala at suporta hanggang sa muli. So, Kuya Bal, alam po ginagawa mo ito sa DAET kapag meron ka mga beneficiary sa nagkakaroon ng ganitong senaryo. Na-apply ko na po. Ginagawa ko na rin po dito sa Samar. Maraming salamat Kuya Bal Santos Matubang. Ito yung ginagawa natin. Kung ano yung natutunan natin, so ina-apply natin sa kung nasaan tayo ngayon. Thank you so much Kuya Bal. Supportahan po natin yung kanyang munting channel. At syempre sa lahat po ng ambassadors, maraming salamat po. Supportahan po natin. At narito po yung lingkod, Joey the Great, ang ambassador po ng 2nd District of Northern Samar, Palapag. Yan, supportahan po ninyo. At syempre meron tayong ambassador po ng Katarman, Nani Edna Condor. Maraming salamat. Kay Nelson TV Official, shout out. So ito yung unang pabahay po ni Nelson TV Official. So halos ako nagdagay ng atip niyan, yung ano na yan.
saka yung sa taas kasi binago ko yan doon sa taas. So, marami din kami karanasan dito. May mga halos muntik na rin kami mahulog. Ang hirap, anuhin niya kasi putikan yan dyan. Oo. Totoo lang. Yan din. Oo, basakan po yan dyan. The next day. Yan ang kumpay ko. Oo. Kapataro hindi kumakain. Pero sa kuwan, kapataro lang hindi sila lumalabas sa pagkain. Hindi ko alam kasi yung galing ko Manila, hanap ko rin ako. Oo. Yan yung sinabi lang niya sa akin. Ibig sabihin, yung pagdating mo galing kami nila, pinirsa mo talaga na mabuksan. Sarado talaga. Kahit kung hindi ko mabuksan dyan, sisirain ko sana yung lock nun. Di ba yung labas? Pagpasok mo, ano nakita mo sa loob? Yung status? Parang gusto niya bumangon, nakabangon na siya eh. Oo. Ganun, parang maabot niya. Nakaluhod siya, nakaganon. Nakaluhod lang siya. Oo, baka, dapat ka gano'n, haluhod na, sige. Tapos maraming kalat, marami siya mga dumi dyan, nandyan, dyan na sa ano. Dami, sa talon, parang doon lang siya kumain. Oo. Kahit sa bulsa ay, ano yan, sige kumain ka, pag lumakas ka. Oo. Masaya tayo, pasyal kita. Kahit wala kong pera, sinabi ko, sige, meron ko, kahit tayo sa Jollibee, parang hindi ko sa niya. Oo. Sabi niya, sa Jollibee sa inyo. Tango-tango lang siya. Kain siya, kain. Anong araw yun? Yung linggo na yun. Yung linggo na din ngayon? Oo, yung linggo na yan. Yung linggo. Ah. Yan. Sabi niya, Pero kung, sa tingin mo, kung Sabado ka pumunta o nung Biyernes ka pumunta, medyo okay. Kaya pa siguro, no, ma-hospital pa, no? Baka ma-hospital pa. siyempre, dumating ako. Yan. Pagkatapos nun, tayo, pisang kita. Tanggalan ko ng sure. Ah, pinaliguan mo pa siya? Yan, yan, pinito ko pa dito, sure. Ah. Hindi, ito niya, di ba sa may pwit natin to? Oo. Ayun, dumami. Nandyan na. Nandyan lang lahat. Nagtali ako ng plastic dito, ay hinawakan ko pa tayo, tinapos ko ng budo. Hanapin ko lang sa budo, lagi sa tana. Oo. Kaya pinanasan ko, magbabo, naglagay ako sa timba ng mga dyan, ng Tide Ultra. Oo. Isinamo ko sa kanya dito. Ang dunong, yan, hindi na ko, hindi mo kami. Pagpasok ko nung unang pasok, ang problema ko, kasi tayo na sa kala. Sangat yan, Dami talaga. Sa tingin mo, hindi lang 4 na araw, ano? hindi lang apat araw na yan. Kumaling ko yan, ang sabat pa siya. Oo. Kaya ginawa ko para bumangon yan, dinilis ko. Parang napreskuhan siya. Nakatakilid na, natingin-tingin na, Oo. kaya pinapakain ko na. Siguro kung sa sobrang kulang sa pagkain, nabigla. At saka hindi ko naman kung ano na ang buhay niya. Dabot na ko, okay na. Nakain ko na okay na. Oo. Tapos, Kasi si Lord na makakalam nun. correct. Kumbaga, kahit pa paano na, kita mo pa rin pala siya na, ano pa, Kaya buhay pa siya. nagsama ko kay Lord nga. Siya, nakapusilbi ako. Kasi alam naman ni tatay na hirap din ako. So ngayon, ikaw lahat ng umaasikaso. Ito. Wala kang mensahe sa mga kapatid mo. Ang mensahe sa mga kapatid ko sana, maunawaan nila kung anong nagawa ng tatay namin na hindi nila matanggap. Hindi nila kasi nandiyan na yan eh. Tao lang tayo magkakamali. Dapat hindi nila kung anong panararap kabilang anak. Nawain nila gano'n. Yan ang aking masasabi sa kanila. Kaya kung tutusin lang, kanila, pero hindi na ako anak. Wala ko sa kaya nag-anak ko. Pero mas inuna ko priority yan na nangailangan siya. Oo. Palagi, paminsan lang yan. Sana sa libing, sama-sama kayo magkakapatid. Sana nga kung pwede, pero siyempre budget na ganun. About sa transportation, sila na bahala kung mag-provide ka doon o punta rito. Kaya hindi ko masabi na gusto ko rin nga sama-sama pa, pero siyempre budget lang natin. Kasi mahirap rin ba yung nagpapila kung may mga pamilya, may mga anak. Nakaka-proud si Kuya Michael, no? Nagpatawad siya. Masarap sa pakiramdam na magpatawad, ano? Maluwag sa puso, no? Sa kalooban. Parang nararamdaman mo yung pinapil yung katawan mo o yung buhay mo na malaya. Oo. Parang ganun yung kapatawad. Kasi kung hindi ka magpatawad, yung galit nandun pa rin eh. Pagkikita mo sa kanya, parang gusto mo lang doon. Kasi sumagot pala eh. Siyempre yung ama namin, kahit gaano pa yung kasama ko, sabihin natin, hindi pwede mo na magbigay ka ng hinanakit sa kaluban. Kailangan handa ka magpatawad kasi hindi ka mabubuhay kung wala siya. Oo.
Kaya yan, kaya sabi sa mga kapatid. Pero ng araw, responsable siya. Siyempre sa kalakasan niya. Oo. Sabi sa lahat na bisyo na gano'n, siyempre lahat ng mga barkada niya. Barkada talaga siya. Kaya sinabi ko, pagkakamali ng isang ama, hindi na pagtapos na yun. Ang natin lang sa advice mga kapatid ko, unawain nila. Kasi hindi naman nandiyan na yan. Dapat ako tayo nung sige ko na naman yung palaran natin. Kasi puro na lang sa akin. Oo nga. Masakit, alaga, uli. Pati rin, totoo lang. Hanggang sa huli, ikaw talagang pala dumamay, ano? Ang ama din niya, ako rin. Ay, ganun? Oo, Talaga? ang ama niya, bubulok na yung katawan, ako pa naglagay sa pamaong. Ha? Oo, ako rin. Ang galing naman. Dito yan, binuro sa akin. Kaya nga, sa akin kasi, namin, hindi ko lang bibuhat yung sarili ko pa. Hindi ko kaya kasi mating ang tao. Kaya ganun, total, ang Diyos ang nakakaalam kung ano ang ibigay sa akin na Oo. tatawag ng blessing. Yan, nandun na, karatay na yung kanyang. Kasi Kuya Michael, sa totoo lang, di namin in-expect na may susuporta sa kanyang anak. Ako dati pa yun, hindi lang sa akin, hindi lang sa akin kahirapan. Simula pa na pagdating ako, nandito na sana ako, siyempre kahirapan din, kulang ako na gano'n, meron ako anak. Kaya nga nung nagtrabaho ko na. Siyempre wala akong anak buhay, di anak buhay dito. Pumunta ako ng Manila, nag-apply ako ng gwardiya. Kaya siyempre sa gwardiya, di ba, intis mano, kung kapag lisensya, wala pa mo. Maraming proseso. Oo. Kaya sabi ko sa tinuro buhay ko patay, alam mo naman, naintindihan mo yung mga anak mo, sobrang pakahirap. Hindi naman sisumbatan kita sa ginawa mo. Alam mo kung ano nangyari. Ano ba ang ginawa niya kay Michael nung kapanaw na bata pa siya? Panahonan niya yung lupa nila. Bininta niya. Ewan ko kung anong ginamit. Kasi wala sila kasi nagbigay sa akin na yung pwede pa ma-imbis. Wala. Kaya ganun nga. Sariling sikap kami. Nag-aaral lang sariling sikap. Na walang inasas na ulam. Kumbaga, nakatungtong kayo ng elementary sa sarili niyo. Nakatulong ko ng high school sarili. Sarili talaga. Nung nag-pursue college ako, doon ako sa akin. Mabuti ka nakapag-partial college ka. Yun lang. Tumanggal dyan lang. Kaya nga, nabigay sa akin tulong ng mga kamag-anak ko. Salamat ng ako. Binigay sa akin na maunawain at saka magandang pinamano niya sa akin. Oo. Naintindihan ko yung puso mo, yung loob mo. Nararamdaman ko. Naawa rin ako sa kanya sa ginawa ng hindi ko rin kaya kasi saan ako. Alam mo na hanap buhay na nakikita mo naman dito. Oo. Ngayon nga, di mo wala pa kayo. Estudyante yan. Pagkain niya. Sagot mo lahat. Grabe. So ay mga kalingap, no? Kahit pa pala nakakwento natin si Kuya Michael. Yung mga pina-flashback ba natin, sinasariwa natin yung mga kapanahon ni Tatay Leonardo. Sabi ko nga, may mga bagay na kailangan tanggapin. May mga bagay na kailangan magpasalamat hanggang sa huling sandali. Kasi hindi natin makikita ang liwanag ng mundo kung hindi sa Ama natin. Oo. Kaya yun lang, ang masasabi ko lang, habang nandito pa yung Ama natin, habang kapiling pa natin siya, kung anong kaya natin magawa para pasayahin siya, gawin po natin. Mahirap magpasaya pagka nakahiga na ang Ama natin. Di niya may enjoy, di ba? Di na may enjoy yung yung halimbawa kahit ipasyal mo siya kung pantay ng mga paa niya, di may enjoy, di ba? So wala pa mangyayari, walang mangyayari. Salamat Kuya Michael, ha? Thank you so much. Oo. So hayaan mo pagka babalik ako dito. Meron pa naman po ilang araw ng lamay. Maraming salamat po mga Kalingap. Hanggang sa muli, sana'y patuloy pa po ang inyong pagsuporta. Sabi ko nga, pagka may bagantong klase pagkakataon, mas lumalakas po yung loob ko na pagdating po sa pagtulong, mas nagiging porsigido po ako mga Kalingap. Salamat po at alam po na andyan kayo, hindi po kami mababayaan. Hanggang sa muli, mag-ingat po tayo palagi mga Kalingap. God bless. Ingat po tayo palagi.